May mga sandali sa buhay na akala mo ay kilala mo na ang lahat, lalo na ang sarili mong anak, ang bugtong mong anak na babae, ang prinsesa mo. Ngunit sa isang iglap, para kang tumitingin sa isang estranghero. Isang estrangherong may mukha ng anak mo, pero may puso na hindi mo na makilala. Ito ang kwento ko. Hindi ito kwento ng galit o paghihiganti. Ito ay kwento ng dignidad at kung paano ko ito binawi mula mismo sa mga taong inaasahan kong mag-iingat nito. Pagsilbihan mo ang asawa ko o umalis ka sa bahay na ito. Iyon. Iyon ang mga salitang lumabas sa bibig ng sarili kong anak, si Isabel, habang nakatayo siya sa tabi ng asawa niyang si Marco sa sala ng sarili kong bahay. Ang bahay na ipinundar ko sa dugo't pawis. Ang bahay kung saan pinalaki ko siya, kung saan ko inalagaan ang kanyang ina, si Elena, hanggang sa huling hininga nito. Kakarating ko lang mula sa palengke noon. Mabigat ang dala kong mga supot, pawis na pawis. Ang init ng hapon ay tumatagos sa aking balat. Ang tanging gusto ko lang ay ang maupo at magpahinga kahit sandali. Pero nadatnan ko si Marco, ang aking manugang, na nakahilata sa paborito kong silyon. Ang silyon na regalo sa akin ni Elena bago siya pumanaw. Nakataas pa ang kanyang mga paa at may hawak na bote ng San Miguel. Hindi man lang siya tumingin sa akin, basta na lang siyang nagsalita. Tay, kuha mo ko ng isa pang beer, hindi utos, kundi isang mandato. Sinabi ko sa kanya na pagod ako at kailangan ko munang ilagay ang mga pinamili sa kusina. Pero doon nagsimula ang lahat. Nagalit siya. Tinawag niya akong pabigat, walang silbi, isang matandang makulit. At si Isabel, ang anak ko, sa halip na pagsabihan ng kanyang asawa, sa akin siya bumaling. Ang mga mata niya, puno ng inis, puno ng pagkadismaya, na parabang ako ang may kasalanan, at doon na niya binitiwan ang mga salitang iyon, ang ultimatum. Pili ka pa, pagsilbihan mo si Marco o lumayas ka? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Lumayas? Sa sarili kong pamamahay, sa harap ko, nakatayo ang dalawang taong pinag-alayan ko ng lahat, ang anak na pinag-aral ko sa isang mamahaling unibersidad, at ang lalaking tinulungan kong bigyan ng magandang kasal. Hinintay nila akong sumagot. Hinintay nilang magmakaawa ako. Hinintay nilang umiyak ako at tanggapin ang pagkatalo gaya ng dati. Pero sa pagkakataong iyon, may nagbago sa loob ko. Isang bagay ang naputol, ang huling hibla ng pasensya at pag-unawa. Ngumiti lang ako. Isang ngiti na hindi nila naintindihan. Isang ngiti na may halong lungkot pero puno ng determinasyon. Sige, sabi ko sa mahinang boses, mag-iimpake na ako. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako sumigaw, wala akong sinayang na salita dahil hindi nila alam ang isang napakalaking katotohanan. Habang naglalakad ako papunta sa aking silid, bawat hakbang ko ay may bigat. Bawat hakbang ay isang paalam sa mga alaala ng bahay na iyon. Pero bawat hakbang din ay isang hakbang palayo sa pang-aabuso. Palayo sa kawalan ng respeto. Akala nila ako ay isang matandang walang pera. Isang retiradong umaasa na lang sa maliit na SSS pension. Isang biyudong nalulungkot na handang tiisin ang lahat para lang makasama sila, pero nagkakamali sila. Malaking malaki ang kanilang pagkakamali dahil sa loob ng 5 taon. Mula nang tumira sila sa akin, ako ang nagbabayad ng lahat. Ang bahay na ito, nakapangalan sa akin. Ang deed of sale, ang titulo, lahat nasa pangalan ko. Ang down payment na 4.2 milyong piso, galing sa retirement fund ko. Galing sa perang pinaghirapan ko sa loob ng 30 taon bilang isang banker. Ang buwanang hulog sa bangko? 60,000 piso. Direktang kinakaltas sa aking personal na account bawat buwan sa loob ng 5 taon. Ang kuryente, ang tubig, ang internet, 15,000 kada buwan. Ako rin ang nagbabayad. Pati ang insurance ng 2 sasakyan nila, isang SUV at isang sedan, ako pa rin ang sumasalo. 15,000 din iyon. Hindi nila alam dahil hindi na nila tinanong. Nasanay na sila na laging mayroong nakahain.
Nasanay na sila na ang lahat ng problema sa pera ay parang magic na nawawala. Ang hindi nila alam, ang magic na yon ay ang pawis at sakripisyo ko. Habang inilalagay ko ang aking mga damit sa luma kong maleta, ang maletang ginamit namin ni Elena sa aming honeymoon, hindi galit ang nararamdaman ko, kundi kalinawan. Akala nila pinalalayas nila ako. Ang totoo, binibigyan nila ako ng kalayaan. Ang kalayaan na bawiin ang lahat. At sa aking bulsa, naroon ang aking telepono, ang aking sandata, ang susi sa pagbagsak ng mundong binuo nila gamit ang aking pera. Iniwan ko ang mga pinamili ko sa sahig ng kusina, ang gatas, ang tinapay, ang mga gulay. Dumaan ako sa harap nila, hila-hila ang aking maleta, ang kanilang mga mukha hindi maipinta. Isang pinaghalong gulat, pagkalito, at marahil isang maliit na bahid ng takot. Nakatanga lang si Marco. Ang kanyang pagiging mayabang, biglang nawala. Si Isabel naman, bumulong. Pa, saan ka pupunta? Hindi ako lumingon. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto, lumabas, at isinara ito ng marahan. Habang naglalakad ako palayo sa bahay na iyon, narinig ko ang pagsara ng pinto sa aking likuran. At kasabay nito ang pagsasara ng isang kabanata ng aking buhay. Pagdating ko sa isang maliit na motel sa kabilang bayan, umupo ako sa gilid ng kama. Tahimik, walang ingay, walang sigaw, walang utos. Kinuha ko ang aking telepono at sinimulan ko ang mga tawag, isa-isa. Ang unang tawag sa bangko para ipatigil ang automatikong pagbabayad ng mortgage. Ang pangalawang tawag sa insurance company para ipatanggal ang kanilang mga sasakyan sa aking policy. Ang pangatlong tawag sa credit card company para ipakancel ang supplementary card ni Isabel. Sa bawat tawag na natatapos, para akong nakakahinga ng maluwag. 1 linggo. Iyon lang ang kailangan. 1 linggo ng katahimikan. Pagkatapos ng 1 linggo, nakita ko sa aking telepono 22 missed calls. Alam kong nagsisimula pa lang sila. Nagsisimula pa lang nilang maramdaman ang bigat ng mga salitang binitiwan nila. Ang hindi nila alam, ang notice mula sa bangko ay papunta na sa kanilang pintuan. Ang text message mula sa insurance company ay malapit nang dumating at ang tawag mula sa akin, hinding-hindi na nila matatanggap. Ang naiwan ko sa kanila ay hindi lang mga alaala. Iniwan ko sa kanila ang lahat ng kanilang mga bayarin at sa lalong madaling panahon, matutuklasan nila na ang bahay nila ay hindi pala sa kanila. At ang matandang pinalayas nila ay ang may hawak ng kanilang kinabukasan. Ang silid sa Villa Esperanza ay maliit pero malinis. May isang kama, isang upuan at isang maliit na lamesa sa tabi ng bintana. Dito ko ibinaba ang aking luma at nag-iisang maleta. Umupo ako sa gilid ng kama at naramdaman ko ang bigat, hindi lang ng aking pagod, kundi ng buong sitwasyon. Ang katahimikan dito ay iba. Hindi ito ang komportableng katahimikan ng sarili kong tahanan. Ito ay isang katahimikang hungkag. Ang katahimikan ng isang pansamantalang espasyo. Ngunit sa katahimikang iyon, nahanap ko ang kalinawan. Ang kalinawan na matagal ko nang kailangan. Kinuha ko ang aking laptop mula sa aking bag at binuksan ito sa maliit na lamesa. Habang naghihintay na mag-boot, ang isip ko ay lumipad pabalik. Pabalik sa mga taon ng sakripisyo at mga sakripisyong ginawa ko dahil sa pagmamahal. Ngunit ngayon, nagtatanong ako sa aking sarili, pagmamahal nga ba ang tawag doon o katangahan? Naalala ko ang araw na nag-enroll si Isabel sa kolehiyo, isang pribadong unibersidad sa Maynila. Isang unibersidad na ipinilit niya. Ang tuition fee, 2 milyong piso, bawat taon, sa loob ng 4 na taon. Isang kabuuang 8 milyong piso. Para matustusan iyon, kumuha ako ng overtime sa bangko sa loob ng 4 na tuloy-tuloy na taon. Tumatanggap ako ng dagdag na kliyente, nananatili hanggang gabi para mag-review ng mga loan application.
Ang mga kamay ko ay nangangalay na sa pag-alala sa dami ng mga papeles na pinirmahan ko. Ginawa ko iyon ng walang reklamo. Dahil iyon ang ginagawa ng isang ama para sa kanyang anak. Pagkatapos ay dumating ang kanyang kasal. Isang kasal na nagkakahalaga ng ₱1.2 milyon. Ang pamilya ni Marco ay hindi kayang mag-ambag ng kanilang kalahati, kaya't ako ang sumalo sa lahat ng tahimik. Ayokong mapahiya ang sinuman, ang reception hall, ang mga bulaklak, ang kanyang damit pangkasal. Lahat kailangang maging perpekto para sa espesyal na araw ng aking munting prinsesa. At siyempre, ang bahay. ₱4.2 milyong mula sa aking retirement savings ang ibinigay ko para sa kanilang down payment. Dahil ang mga batang mag-asawa ay nangangailangan ng tulong para makapagsimula. Iyon ang sinasabi ko sa aking sarili. Iyon ang gugustuhin ni Elena. Pagkatapos noon, ang mga buwanang bayarin ay naging parang orasan, ₱60,000 para sa kanilang mortgage, 15,000 para sa mga bill ng kuryente at tubig, 25,000 para sa groceries kapag gipit sila sa pera. Ang aking SSS pensyon, unti-unting nauubos para sa kanilang buhay. At kinumbinsi ko ang aking sarili na lahat ng iyon ay pagmamahal. Ngayon, habang tinitingnan ko ang aking online banking account sa screen ng laptop, nakita ko ang mga numero. Mga numerong kumakatawan sa isang buhay ng maingat na pagpaplano ng pagkakait sa sarili ng mga maliliit na luho. Para lang maalagaan ko ang aking pamilya. Isang pamilyang nag-utos sa aking umalis. Panahon na para putulin ang mga tanikalang ako mismo ang nagkabit. Ang unang tawag ay sa First National Bank. Ang araw ay linggo, kaya't limitado ang serbisyo, ngunit ang mga automated system ay hindi natutulog. Matapos ang ilang minuto sa telepono, isang representative ang sumagot. "Magandang umaga, Ginoong Nestor Miller," sabi niya. "Paano po ako makakatulong sa inyo ngayon?" Ang boses ko ay kalmado at matatag. Nang sinabi ko, kailangan kong ipakancel ang automatic mortgage payment para sa property sa 847 Pine Street na may account na nagtatapos sa 4,729. Narinig ko ang pag-click ng mga keyboard sa kabilang linya. "Ginoo, nakikita ko po na ang payment na ito ay aktibo na sa loob ng 5 taon. Sigurado po ba kayo na gusto ninyong itigil ito?" "Siguradong sigurado." "Maari ko po bang malaman ang dahilan ng pagbabago?" "Ang mga nakatira doon ay hindi na kwalipikado para sa aking tulong pinansyal." "Sige po, Ginoong Miller. Ang automatic payment ay kakansilahin na agad-agad. Makakatanggap po kayo ng kumpirmasyon sa sulat sa loob ng 3 araw. Ang pangalawang tawag ay mas madali. 3 taon nang nasa ilalim ng aking insurance policy ang 2 sasakyan nila. Ang SUV ni Marco, ang sedan ni Isabel. ₱15,000 kada buwan para sa mga sasakyang hindi ko kailanman minaneho. "Kailangan kong alisin ang 2 sasakyan sa aking policy," sabi ko sa ahente. "Ang aking anak at manugang ay kailangang kumuha ng sarili nilang insurance. According to T's, ang mga credit card ang pinakamatagal. Si Isabel ay isang authorized user sa 3 sa aking mga account. Bawat buwan, nagbabayad ako ng mga balanse na hindi ako ang gumawa para sa mga biniling hindi ko nakita. Ipinaliwanag ng representative na anumang natitirang balanse ay mananatiling responsibilidad ko, ngunit hindi na sila makakagawa ng mga bagong transaksyon. "Naiintindihan ko," sabi ko. "Alisin sila agad-agad." Bawat tawag na natatapos ay parang isang mabigat na kadenang natatanggal sa aking mga balikat. 30 taon ng karanasan sa pagbabangko ang nagturo sa akin ng mga pasikot-sikot ng sistema. Lahat ng ginagawa ko ay nasa loob ng aking mga karapatan. Pagsapit ng tanghali, nakagawa ako ng 8 tawag. Ang bayad sa mortgage, itinigil. Ang insurance, kinansela. Ang mga credit card, na-block. Ang mga automatikong transfer na unti-unting umuubos sa aking mga account sa loob ng maraming taon, at lahat ng iyon ay natapos sa pamamagitan ng magalang na pakikipag-usap at mga confirmation number. Sumandal ako sa murang upuan ng motel at tiningnan ang aking mga tala. Ang aking telepono ay tahimik sa lamesa. Walang missed calls, walang mga mensahe. Hindi pa nila alam. Malamang,
Hindi pa nila malalaman hanggang sa unang pagtalbog ng bayad, hanggang sa unang bill na dumating na may pangalan nila sa halip na sa akin, ngunit malalaman din nila sa lalong madaling panahon. Ang tahimik na pagbawi ay nagsimula na. Ang linggong iyon ay lumipas ng tahimik para sa akin, ngunit tila hindi para sa kanila. Nakabuo ako ng isang simpleng routine sa Villa Esperanza. Kape mula sa lobby, almusal sa kalapit na karinderya, at mahabang paglalakad sa mga tahimik na kalye ng bayan. Ang aking telepono ay unti-unting nag-iipon ng mga missed calls na parang isang koleksyon na wala akong interes na simulan. Pagsapit ng Miyerkules, mayroon ng 12 mensahe. Pagsapit ng Biyernes, 22. Pinakinggan ko ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod, pinapanood ang pagbabago mula sa pagkalito, patungo sa galit, at sa huli sa desperasyon. Ang mga unang mensahe ay halos kaswal. Si Isabel, nagtatanong kung mayroon bang error sa bangko tungkol sa bayad sa mortgage. Si Marco, nag-iiwan ng maikli at iritadong mga mensahe tungkol sa pag-expire ng insurance ng kotse. Ngunit sa kalagitnaan ng linggo, pumasok na ang panik. Pa, ano bang nangyayari? Ang boses ni Isabel ay basag na sa pagkabigo. Sabi ng bangko, pinatigil mo raw ang automatic payment. Kailangan daw nila ang buong bayad bago mag-Biyernes. Kung hindi, sisimulan na nila ang foreclosure proceedings. 18 Plang. Ang mga mensahe ni Marco ay naging mas agresibo. Nestor, kailangan mong ayusin to ngayon din. May mga nagtatanong na sa akin tungkol sa insurance ko. Ginagawa mo kaming mukhang mga walang bayad. Ang mga huling tawag ay halos pagmamakaawa na. Si Isabel, umiiyak, nangangakong aayusin nila ang lahat kung tatawag lang ako pabalik. Si Marco, sinusubukan ang ibang diskarte, sinasabing naging masyado siyang marahas at gusto niyang makipag-ayos. Binura ko ang bawat mensahe pagkatapos pakinggan. Wala akong naramdaman kundi isang bahagyang kuryosidad sa kanilang lumalaking desperasyon. Noong Huwebes ng umaga, may kumatok sa pinto ng aking silid sa motel. Sa peephole, nakita ko silang dalawa. Si Isabel, suot ang isang gusot na sweater. Si Marco, suot ang kanyang damit trabaho. Pareho silang mukhang hindi nakatulog ng maayos. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi ko sila inanyayahang pumasok. Pa. Ang mga mata ni Isabel ay mapula at namamaga. Ang kanyang karaniwang kompostura ay basag na. Kailangan nating mag-usap. Mag-usap tungkol saan? Tanong ko. Sumingit si Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Tungkol sa katotohanang sinusubukan mong sirain ang buhay namin dahil lang sa isang walang kwentang away tungkol sa beer. Wala akong sinusubukang sirain, sabi ko ng mahinahon. Simpleng itinigil ko lang ang pagbabayad para sa inyong buhay. Yung mortgage, Nestor, tumaas ang boses ni Marco. Hindi mo pwedeng basta na lang itigil ang pagbabayad ng mortgage. Bahay namin yon. Actually, bahay ko yon. Pagtatama ko. Pangalan ko sa titulo. Pirma ko sa loan. Kayo ay mga bisita lang. Hinawakan ni Isabel ang braso ni Marco habang papalapit ito sa pinto. Pa, pakiusap. Pwede nating ayusin to. Mali si Marco sa pakikipag-usap sa iyo ng ganoon. Pareho kaming mali, pero hindi mo kami pwedeng basta na lang iwanan nang walang babala, walang usapan. AD, binigyan mo ako ng ultimatum. Paalala ko sa kanya. Gawin ang utos ni Marco o umalis ka. Iyan ang eksaktong mga salita mo. Namutla siya. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Oo, ganoon ang ibig mong sabihin. Tiningnan ko ang aking anak. Nakikita ang isang estrangherong nakasuot ng kanyang mukha. Bawat salita ay sinadya mo. Hindi mo lang inaasahan na pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Sinubukan ni Marco ang ibang diskarte. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Tingnan mo, lahat tayo ay nakapagsabi ng mga bagay na hindi natin sinasadya. Pero pinag-uusapan natin dito ang aming tahanan, ang aming credit, ang aming buong buhay. Hindi mo pwedeng basta na lang kaming hilahin pababa ng ganito. Kaya ko, at ginawa ko na. Nagsimula na akong isara ang pinto. Gusto ninyong umalis ako. Umalis ako. Gusto ninyong hawakan ang sarili ninyong buhay. Ngayon, kaya nyo na. Pa, teka, nabasag ang boses ni Isabel. Paano na ang pamilya? Paano na ang lahat ng pinagsamahan natin?
Huminto ako, tinitingnan ang kanyang desperadong mukha. Sa isang sandali, naalala ko ang batang babae na tumutulong sa akin magwalis ng mga dahon tuwing tag-araw na nag-uuwi ng mga bulaklak na pinitas niya sa hardin. Ngunit ang batang babae na iyon ay lumaki at naging isang taong kayang manood lang habang pinapahiya ng kanyang asawa ang kanyang ama sa sarili nitong sala. Ang pamilya ay may 200, mahal kong anak, sabi ko ng mahina. 5 taon kitang inalagaan. Nang dumating ang oras na kayo naman ang mag-aalaga sa akin, pinili mo siya. Ang peking kompostura ni Marco ay nabasag. Baliw kang matanda ka. Hindi mo pwedeng, maaari akong tumawag ng pulis kung patuloy kang sisigaw. Putol ko sa kanya. Ito ay pribadong ari-arian at ginugulo mo ang kapayapaan. Ay Kayla, tinitigan nila ako. Marahil ay nakikita ako ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi ang malambot na pusong ama, hindi ang maginhawang bank account na may mga paa, kundi isang lalaking sa wakas ay natutong magsabi ng hindi. Hinila ni Marco ang siko ni Isabel. Halika na, aayusin natin to ng tayo lang. Naglakad sila pabalik sa kanilang sasakyan. Ang pagyayabang ni Marco ay napalitan ng isang nag-aalalang pagyuko. Si Isabel ay lumingon, na parang nakakakita ng isang estranghero. Pinanood ko silang umalis, pagkatapos ay isinara ang pinto. Marami pa akong kailangang gawin. Ang trabaho ng pagbuwag sa isang relasyon ay malayo pa sa pagtatapos. Kailangan ko ng kape at pagkakataong mag-isip ng malinaw. Ang kainan sa Main Street ay palagi kong naging kanlungan noong nabubuhay pa si Elena. Doon niya ako sinasalubong pagkatapos ng kanyang mga check-up sa doktor at maghahati kami sa isang piraso ng apple pie habang nag-uusap tungkol sa mga walang kuwentang bagay. Martes ng umaga, naglakad ako papunta sa pamilyar na lugar na iyon. Ang simoy ng hangin ay malamig. Ang routine ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng katatagan pagkatapos ng komprontasyon kahapon. Kakaupo ko pa lang sa paborito kong booth sa sulok nang may tumawag sa pangalan ko, Nestor Miller. Aba, himala. Inglog. Si Benji Reyes. Tumayo mula sa isang lamesa malapit sa bintana. Magkasama kami sa First National sa loob ng 15 taon. Si Benji ang humahawak sa mga commercial loan habang ako naman sa mga personal account, ngunit sapat na ang mga pinagsamahan naming kape para ituring ang isa't isa bilang magkaibigan. Benji, tumayo ako para makipagkamay. Mabutit nakita kita. Pwede ba akong makiupo? Matagal na rin mula noong burol ni Elena, sabi niya. Umupo siya sa tapat ko. Narinig ko na sa Villa Esperanza ka raw tumutuloy. Ayos ka lang ba? Dumating ang waitress, dala ang kape bago pa ako makasagot. Ginamit ko ang pagkakataon para pag-isipan kung gaano karami ang dapat kong ibahagi. Si Benji ay mapagkakatiwalaan, ngunit isa rin siyang bangkero na may mga propesyonal na obligasyon. Problema sa pamilya, sabi ko sa wakas. Kailangan ko ng kaunting espasyo para mag-isip. Tumango si Benji, pinag-aaralan ang aking mukha. Yung manugang mo. Sinubukan kaming lokohin, ilang buwan na ang nakalipas. Ang tasa ko ng kape ay huminto sa kalagitnaan ng aking bibig. Anong klaseng panloloko? Gusto niyang kumuha ng home equity loan sa bahay mo. 2.5 milyong piso. Sumimangot si Benji. Sinabi niyang pag-aari niya raw ang property. Nagdala pa ng mga dokumento at lahat. Ang ingay sa paligid ng kainan ay tila humina. Bahay ko? Pag-aari niya ang bahay ko? Tama. May mga papeles siyang dala na mukhang opisyal sa unang tingin. Pero nang i-check namin ang titulo, umiling si Benji. Lahat ay bumalik sa iyo, siyempre. Malinis na titulo, walang co-signers. Walang anumang magbibigay sa kanya ng karapatan sa property. Maingat kong ibinaba ang aking tasa, pinoproseso ang impormasyong ito. Kailan eksakto ito nangyari? Noong Disyembre o baka Enero. Ako mismo ang humawak ng aplikasyon dahil sa malaking halaga. Yumuko si Benji at hininaan ang kanyang boses. Nestor, hindi lang siya nagkamali sa pag-aari. Ito ay sinadyang panloloko. Ang mga dokumentong dinala niya ay peke. Ang mga implikasyon ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. 3 buwan na ang nakalipas, pinaplano na ni Marco na pagnakawan ako. Hindi ito desperasyon na dulot ng aming kasalukuyang krisis. Ito ay isang pinagplanuhang panlilinlang. Ini-report niyo ba?
Tinanggihan namin ang aplikasyon at na-flag ang kanyang impormasyon sa aming sistema. Sa teknikal na aspeto, dahil walang perang lumabas, medyo malabong kaso ito sa legal. Pero nagtabi ako ng mga kopya ng lahat. Pinag-aralan ni Benji ang aking ekspresyon. Talagang hindi mo alam ito? Umiling ako. Iniisip ang lahat ng buwanang bayad na ginagawa ko, lahat ng mga hapunan kung saan nagrereklamo si Marco tungkol sa problema sa pera habang pinaplano palang pagnakawan ako sa aking likuran. Saan niya gagamitin ang pera? Tanong ko. Lumingon si Benji sa paligid, pagkatapos ay yumuko ulit, ayon sa kanyang aplikasyon para sa home improvements. Pero ang usap-usapan sa bayan, si Marco ay may mga utang sa sugal. Malalaking utang. And gaano kalaki? Maaaring mas alam ni Detective Santos. Naalala mo si Jim Santos? Nabanggit niya na si Marco ay regular sa Glacier Peaks Casino. Naalala ko si Jim Santos. Magkasama kami sa komite ng simbahan. Kung may impormasyon si Jim tungkol sa pagsusugal ni Marco, malamang na ito ay totoo. Benji, salamat sa pagsasabi mo nito sa akin. Kinuha ko ang aking wallet para bayaran ang kape na halos hindi ko nagalaw. Nestor, mag-ingat ka. Ang isang taong namemeke ng dokumento para pagnakawan ang pamilya ay maaring gumawa ng iba pang desperadong bagay kapag nasukol. Naglakad ako pabalik sa Villa Esperanza, ang aking isip ay naglalakbay, ang paghingi ni Marco ng beer at ang kawalan ng respeto ay biglang naging mas malinaw. Nakita na niya ako bilang isang target, isang maginhawang mapagkukunan ng pera para sa kanyang bisyo sa sugal. Ang ultimatum ay hindi tungkol sa pagpapakita ng pangingibabaw. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng access sa pera na pinaniniwalaan niyang may karapatan siyang nakawin. Pagbalik ko sa aking silid sa motel, binuksan ko ang aking laptop at gumawa ng isang bagong dokumento, pamagat, Marco Thompson, ebidensya. Ang revelasyon ni Benji ay simula pa lamang. Kung nagsinungaling si Marco tungkol dito, ano pa kaya ang kanyang mga itinatago? Ang courthouse ay nagsasara ng alas 5 ng hapon. Mayroon akong isang oras para i-file ang mga papeles na magbabago sa lahat. Pagkatapos ng tanghalian, dumiretso ako mula sa kainan patungo sa Flathead County Courthouse. Isang malaking gusali na dati kinatatakutan ko noong bata pa ako, ngunit ngayon ay tila isang kaalyado. Ang opisina ng clerk ay nasa ikalawang palapag. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagproseso ng aking eviction notice ng may propesyonal na kahusayan. Ginoong Miller, naiintindihan po ba ninyo na ito ay tirahan ng inyong anak na babae? Sinuri niya ang titulo ng ari-arian na ibinigay ko, inihahambing ito sa mga dokumento ng eviction. Ito ay aking ari-arian, sagot ko. Ang mga residente ay lumabag sa mga tuntunin ng kanilang paninirahan. Anong mga tuntunin po iyon? Handa ako sa tanong na ito. Isang verbal agreement na nangangailangan ng mutual na respeto at kontribusyon sa mga gastusin sa bahay. Parehong kondisyon ay nilabag. I'm guest. Tinatakan niya ang mga papel ng may sanay na autoridad. Ang 31-day notice period ay magsisimula ngayon. Kung sasalungatin nila ito, mag-i-schedule tayo ng hearing. Kung hindi, ang sheriff ang maghahatid ng final papers pagkatapos ng deadline. Gaano katagal bago nila matanggap ito? Ang Sheriff's Department ang humahawak niyan, karaniwan sa loob ng 48 na oras. Nagpasalamat ako at kinuha ang aking mga kopya. Nararamdaman ang bigat ng legal na autoridad sa likod ng aking mga aksyon. Wala nang pinansyal na manipulasyon o emosyonal na blackmail. Lahat ay dumadaan na sa tamang proseso. Ngayon, ang susunod kong hinto ay ang istasyon ng pulis. Ang opisina ni Detective Jim Santos ay nasa likod na sulok ng gusali. Isang masikip na espasyo na puno ng mga filing cabinet at mga papel na may mantsa ng kape. Tumatanda na si Jim mula noong huli kaming nagkita. Mas marami ng puting buhok, mas malalim na mga linya sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang pakikipagkamay ay matatag pa rin. Nestor, anong nagdala sa iyo rito sa aking sulok ng mundo? Pangangalap ng impormasyon. Nabanggit ni Benji Reyes na baka may alam ka tungkol sa mga gawain sa pagsusugal ni Marco Thompson. Ang ekspresyon ni Jim ay nagbago, naging propesyonal. Ang manugang mo? Anong konteksto nito? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng maikli.
ang ultimatum, ang aking pag-alis, ang pagtuklas sa tangkang panloloko ni Marco sa loan. Nakinig si Jim nang hindi sumasabad. Paminsan-minsan ay nagkukuha ng mga tala. Kilala talaga si Marco sa Glacier Peaks, sabi ni Jim nang matapos ako. Regular na manlalaro, karaniwan sa mga poker table. Nabanggit ng mga staff na mas madalas siya doon kamakailan, naglalaro ng mas mataas na pusta. May ideya ka ba kung magkano ang utang niya? Iba't ibang pinagkakautangan, iba't ibang halaga. Nakatanggap kami ng mga tawag tungkol sa mga isyu sa paniningil. Wala pang kriminal, pero papunta na roon. Tanti ako, nasa 800 hanggang 1,000,000 piso ang kabuuan. Ang mga numero ay nakakagulat. Si Marco ay nakatira sa aking bahay, kumakain ng aking pagkain, humihingi ng aking respeto habang lihim na nagsusunog ng sapat na pera para makabili ng isang disenteng kotse. Sino-sino ang mga pinagkakautangan niya? Halo, may mga lehitimong nagpapautang at may mga hindi gaanong kaaya-aya. Ang mga lehitimo ay naiinip na. Ang iba naman, nagkibit-balikat si Jim. Sabihin na lang natin na hindi sila karaniwang nagsasangkot ng pulisya sa kanilang mga paraan ng paniningil. Gaano na siya katagal hindi nakakabayad? Mga 6 na linggo na siyang nagpapaikot-ikot. Karamihan sa mga nagpapautang ay magbibigay ng 3 buwan bago sila gumawa ng mas matinding hakbang. Nauubusan na ng oras si Marco. Umalis ako sa istasyon ng pulis na may mas malinaw na larawan ng sitwasyon ng aking manugang. Ang pagsusugal ang nagpapaliwanag sa kanyang desperasyon, sa kanyang pagtatangkang isanla ang aking bahay, at sa kanyang lumalalang agresyon sa akin. Hindi lang ako isang maginhawang mapagkukunan ng pondo. Ako ang kanyang tanging pag-asa para maiwasan ang malubhang kahihinatnan. Nang gabing iyon, naupo ako sa aking silid sa motel. Sinusuri ang mga nangyari sa araw na iyon. Legal na eviction notice na i-file at handa nang i-serve. Kumpirmasyon ng mga utang sa sugal at mga mapanlinlang na gawain ni Marco. Isang lumalaking network ng mga profesional na kaalyado na nakakaunawa sa tunay na sitwasyon. Binuksan ko ang aking laptop at in-update ang aking evidence file. Ang pagkilala sa pattern ay isang mahalagang kasanayan sa pagbabangko at ang mga pattern dito ay nagiging malinaw na. Si Marco ay hindi lang walang galang o mayabang. Siya ay desperado, sinungaling at mapanganib. Habang lalo siyang naiipit, lalo siyang magiging mapusok. Kailangan kong maging handa sa anumang susunod na mangyayari. Bukas, magsisimula akong gumawa ng mga madiskarteng tawag sa telepono. Hindi para bayaran ang kanyang mga utang, ang mga kahihinatnan na iyon ay sa kanya, kundi para tiyakin na alam nila ang kanyang tunay na sitwasyon sa pananalapi. Kasama na ang katotohanan wala siyang anumang legal na karapatan sa aking ari-arian. Ang katotohanan ay palaging ang pinakamahusay na sandata. Mabilis kumalat ang balita sa isang maliit na bayan tulad ng sa amin. Pagsapit ng Biyernes, napagtanto ko na oras na para kontrolin ang naratibo. Ang unang engkwentro ko ay nangyari sa post office, kung saan hinarang ako ni Aling Susan, isa sa mga miyembro ng komite sa simbahan. Siya ay isa sa mga babaeng nangongolekta ng impormasyon tulad ng iba na nangongolekta ng mga resip, laging handang ibahagi ang kanyang natutunan. "Nestor, iho," sabi niya habang papalapit sa akin. Nakakarinig ako ng mga nakakabahalang bagay tungkol sa problema sa pamilya. Ayos lang ba ang lahat? Pinag-isipan ko ng mabuti ang aking sagot. Uulitin ni Aling Susan ang anumang sasabihin ko sa hindi bababa sa 100 tao pagsapit ng linggo ng misa. Pinakiusapan ako ni na Isabel at Marco na umalis muna. Sabi ko nang may kapayapaan sa aking boses. Minsan, kailangan ng mga may asawa ng anak na harapin ang sarili nilang mga responsibilidad. Ang kanyang mga kilay ay tumaas. Pinakiusapan ka nilang umalis sa sarili mong bahay? Mukhang iyon ang pinakamahusay na solusyon para sa lahat. Yumuko siya, ibinababa ang kanyang boses na parang may ibinubulong na sikreto. Hindi ba't ikaw ang nagbayad para sa kanilang kasal at tumulong sa kanila sa down payment? Lagi kong iniisip kung paano nila nakayanan ang bahay na iyon sa sahod lang ni Marco. Tumango ako, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Hahayaan kong ang mga katotohanan ang magsalita para sa kanilang sarili.
Ang susunod kong hinto ay sa Miller's Hardware, kung saan ako nagtrabaho ng part-time pagkatapos kong magretiro sa bangko. Si Tom, ang may-ari, ay tumingala mula sa kanyang mga papeles na may tunay na pag-aalala. Nestor, narinig ko na sa Villa Esperanza ka raw tumutuloy. Anong nangyayari? 3 iba pang empleyado ang nagtipon habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon. Ang kanilang mga reaksyon ay agaran at iisa, pagkabigla na ganoon na lamang ang pagtrato sa akin ni Marco at galit nang malaman nilang ako pala ang sumusuporta sa kanila sa pananalapi sa loob ng maraming taon nang walang pagkilala. Ikaw ang nagbayad ng tuition niya sa kolehiyo? Si Dave, ang assistant manager, ay umiling sa hindi makapaniwalang paraan. Sinabi ni Marco sa lahat na mayaman ang pamilya niya. Sabi pa niya, sila raw ang tumutulong sa iyo sa bayarin sa bahay. A2. Maraming sinasabi si Marco na hindi totoo. Mahinahon kong sagot. Sumimangot si Tom. Kaya pala palagi siyang mukhang may pera, pero hindi naman kumukuha ng overtime. Inalok namin siya ng dagdag na shift maraming beses, pero palagi siyang may ibang commitment. Ang mga commitment na iyon ay malamang sa casino, bulong ni Sarah mula sa paint counter. Pag alis ko sa hardware store, alam kong ang tunay na kwento ay kakalat na sa buong bayan sa loob ng ilang oras. Ang maliit na network ng aming bayan ay mas mahusay kaysa sa anumang kampanya sa advertising. Ang pangatlo kong hinto ay sa St. Mark's Church, kung saan naghahanda si Pastor Williams para sa mga serbisyo sa katapusan ng linggo. Inanyayahan niya ako sa kanyang opisina, nag-alok ng kape sa isang silyang nakapagbigay ginhawa na sa maraming parishioner na may problema. Nestor, maraming tao na ang nagsabi na nag-aalala sila para sa iyo. Pwede mo ba akong tulungang maintindihan kung ano ang nangyayari? Pinahalagahan ko ang direktang paraan ni Pastor Williams. Hindi siya nangingisda ng chismis. Sinusubukan niyang tulungan ang isang miyembro ng kanyang kongregasyon. Pastor, 5 taon ko nang sinusuportahan sa pananalapi ang aking anak at manugang. Noong nakaraang linggo, ginawa nilang malinaw na ang aking presensya sa bahay ay nakasalalay sa pagsunod ko sa mga utos ni Marco. Pinili kong umalis sa halip na tanggapin ang ganoong kasunduan. Siguradong napakasakit niyan. Naging malinaw ang lahat para sa akin, tapat kong sinabi. Mahal ko ang aking anak, ngunit hindi ako papayag na tratuhin na parang isang utusan sa sarili kong tahanan. Tumango si Pastor Williams. Minsan, ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugan ng pagpayag na harapin nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pinili. Mukhang matagal mo na silang pinoprotektahan mula sa mga kahihinatnan na iyon. Masyadong matagal na sa tingin ko. Sa aking paglalakad pabalik sa motel, dumaan ako sa Annie's Coffee Shop. Ang lugar ay abala sa karaniwang dami ng tao tuwing Biyernes. Nakahanap ako ng isang maliit na mesa sa sulok at nakinig sa mga usapan sa paligid ko. Narinig ko na may utang daw si Marco sa buong bayan. Si Mang Nestor pala ang nagbabayad ng mga bill nila sa loob ng maraming taon. I offers in the sea. Lagi kong iniisip kung paano sila nabubuhay ng ganoon kaginhawa sa sahod lang niya. Ang impormasyon ay kumakalat ng eksakto tulad ng inaasahan ko. Ang mga maliliit na bayan ay parang isang organismo. Mabilis nilang pinoproseso ang impormasyon, hinihiwalay ang katotohanan mula sa kasinungalingan sa pamamagitan ng kolektibong karunungan. Tumunog ang aking telepono habang paalis ako. Si Aling Puring, ang aking kapitbahay sa loob ng 20 taon. Nestor, sana hindi ka magalit sa pagtawag ko. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na madalas may sigawan sa bahay nitong mga nakaraang araw. Karamihan si Marco, pero si Isabel din. Kahapon, 2 beses dumaan ang pulis. Salamat sa pagpapaalam, Aling Puring. Pinahahalagahan ko ang pagbabantay mo. Ligtas ka ba riyan? Kailangan mo ba ng kahit ano? Ang tunay na pag-aalala sa kanyang boses ay nagpaalala sa akin na ang suporta ng komunidad ay dumarating sa maraming paraan. Nang gabing iyon, naupo ako sa aking silid sa motel, sinusuri ang mga pag-uusap sa araw na iyon. Ang presyur mula sa lipunan ay natural na nabubuo nang walang anumang masamang pagsisikap sa aking panig. Kinikilala lamang ng mga tao ang kawalan ng katarungan kapag nakikita nila ito ng malinaw. Tumunog muli ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Malamang isa sa mga pinagkakautangan ni Marco. Hinayaan ko itong mag-voicemail at pinakinggan ko ang mensahe.
Ito si Marcus Webb mula sa Frontier Financial Services. Hinahanap namin si Ginoong Marco Thompson. Tinatawagan nila ako dahil malamang na inilista ni Marco ang aking bahay bilang kanyang address sa mga credit application. Isa pang ebidensya ng kanyang panlilinlang. Isa pang patunay na matagal na niyang pinaplano na ako ang maging responsable para sa kanyang mga utang. Pinura ko ang mensahe at binuksan ang aking laptop. Oras na para i-update ang aking file ng ebidensya. Dapat ko nang inaasahan na lalaban sila. Si Marco ay hindi kailanman isa sa mga taong basta na lang sumusuko. Nagsimula ng payapa ang Sabado ng umaga. Sinusuri ko ang mga bank statement habang nagkakape nang magsimulang tumunog ang aking telepono. Una si Tom mula sa hardware store, pagkatapos ay si Aling Susan at si Pastor Williams. Bawat tawag ay nagdala ng parehong nakakabahalang balita. Si Marco ay umiikot sa bayan, nagpapakalat ng ibang bersyon ng mga pangyayari. Nestor, sa tingin ko kailangan mong malaman kung ano ang sinasabi niya. Ang boses ni Tom ay may halong pigil na galit. Pumunta siya rito kaninang umaga. Napakalakas ng boses. Sinasabi sa lahat na inabandona mo raw sila nang walang babala. Sabi niya, nangako ka raw na palaging aalagaan sila. Tapos bigla ka na lang nagbago ng isip dahil sa sama ng loob. Ano pa ang eksaktong sinabi niya? Na nagkakaroon ka raw ng mental breakdown. Sinabi niyang pinalayas mo raw sila dahil hindi pumayag si Isabel na kontrolin mo ang bawat desisyon sa kanilang buhay. Huminto si Tom. Sinasabi rin niya na mayroong isang medical emergency sa pamilya na nangangailangan ng pera at tumatanggi ka raw tumulong. Nagpasalamat ako kay Tom at ibinaba ang telepono. Ang aking isip ay gumagana na pinag-aaralan ang mga implikasyon. Desperado na si Marco para maglunsad ng isang kampanya ng public relations na nangangahulugang tumitindi na ang presyur mula sa kanyang mga pinagkakautangan. Kinumpirma ng susunod na tawag ang aking mga hinala. Ginoong Miller, si Detective Santos po ito. Gusto ko lang po kayong bigyan ng babala. Si Marco Thompson ay nandito kaninang umaga, nagpa-file ng reklamo tungkol sa elder abuse. Sinasabi niya na minamanipula ka raw ng isang tao sa bangko para gumawa ng masasamang desisyon sa pananalapi. Elder abuse. Isang kumpletong kalokohan, siyempre. Ngunit sinusubukan niyang lumikha ng isang opisyal na record ng aking di umano'y kawalan ng kakayahan sa pag-iisip. Sinabi ko kay Jim na kakailanganin niya ng medikal na dokumentasyon at mga testimonya ng saksi na malinaw na hindi niya maibibigay. 20 minuto ang lumipas, tumunog muli ang aking telepono, numero ni Isabel. Pa, pakiusap, sagutin mo. Alam kong galit ka, pero may mga bagay kang hindi naiintindihan. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak. Buntis ako pa. Ang stress mula sa lahat ng ito ay nagpapasama sa aking pakiramdam. Sabi ng doktor, kung hindi huminaho ng mga bagay-bagay, baka mawala ang baby. Hoping yes. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot sa aking tiyan, ang parehong protektibong instinct na naging dahilan kung bakit ako naging mahina sa kanilang manipulasyon sa loob ng maraming taon. Ngunit may isang bagay sa kanyang tono na tila ensayado, desperado sa isang kalkuladong paraan. Congratulations sa pagbubuntis mo, anak. Kailan mo nalaman? Noong nakaraang linggo, bago pa gumuho ang lahat. Ang kanyang boses ay nabasag ng kapani-paniwala. Pa, hindi ko kayang mawala ang baby ko dahil lang sa mga problema sa pera. Sabi mo palagi, pamilya ang una. Pamilya nga ang una. Kaya nga ako gumastos ng 8 milyong piso sa iyong edukasyon at 1.25 milyon sa iyong kasal. Pero paano ngayon? Paano ang apo mo? Ang tanong ay nanatili sa hangin. Kung talagang buntis siya, kung talagang may krisis medikal, kung gayon ang aking mga aksyon ay maaaring magkaroon ng hindi sinasadyang kahihinatnan. Ngunit ang timing ay tila masyadong maginhawa. Ang emosyonal na manipulasyon ay masyadong ensayado. Isabel, nagpatingin ka na ba sa doktor tungkol sa mga komplikasyong ito? Isang paghinto. May appointment ako sa susunod na linggo. Sino ang doktor? Si Dra. Richards sa Women's Clinic. Kilala ko si Dra. Richards. Matagal na siyang doktor ni Elena. Tatawagan ko ang kanyang opisina para malaman kung paano ako makakatulong sa mga gastusin medikal. Pa, hindi mo kailangang tumawag? Naging matalas ang boses ni Isabel.
Pribadong impormasyon yon. Tama ka. Maaari mong sabihin sa kanya na tawagan ako ng direkta para pag-usapan ang mga opsyon sa pagbabayad. Ang tawag ay biglang natapos. Isang oras ang lumipas, habang naglalakad ako sa bayan, nakasalubong ko si Marco sa labas ng First National Bank. Malakas siyang nagsasalita sa sinumang makikinig. Nawala na siya sa sarili, sigaw ni Marco sa isang maliit na grupo ng mga customer. Isang ulyanin na matanda na iniisip na lahat ay sinusubukang pagnakawan siya. Pinalayas ang sarili niyang buntis na anak sa bahay dahil lang sa wala. Lumapit ako ng mahinahon. Napansin ako ng mga tao bago pa man si Marco. Lumingon si Marco, ang kanyang mukha ay namula. Ayan na siya, ang lalaking nag-abandona sa sarili niyang pamilya. Hello Marco, pinanatili kong pantay ang aking boses. Kumusta na ang sitwasyon ng utang mo sa sugal? Ang akusasyon ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na suntok. Maraming tao sa grupo ang nagbulungan. Baliw ka, bulalas ni Marco. Hindi ko alam ang sinasabi mo. 1,000,000 piso ayon kay Detective Santos. Sa Glacier Peaks Casino. Karamihan sa mga poker table. Tiningnan ko ang nagtitipong mga tao. Nakapagtataka kung gaano karaming pera ang kayang talunin ng isang tao kapag hindi niya binabayaran ang sarili niyang mga gastusin sa pamumuhay. Ang mukha ni Marco ay naging kulay ube. Lumapit siya, ginagamit ang kanyang taas bilang isang sandata. Ikaw na matandang ulyanin ka, hindi mo pwedeng. Maari kong idokumento ang bawat piso na ginastos ko para suportahan ka sa loob ng 5 taon, putol ko sa kanya. Maaari mo bang idokumento kung saan napunta ang mga sahod mo? Napagtanto ni Marco na nawalan na siya ng kontrol sa naratibo. Suminghal siya, itinulak ang mga tao, at umalis. Habang pinapanood ko siyang papalayo, napansin ko ang ilang tao na naglabas ng kanilang mga telepono. Ang tunay na kuwento ay kakalat na sa social media sa loob ng 1 oras. Pagbalik ko sa motel, nagsimula akong idokumento ang mga pangyayari. Ang pag-atake ni Marco ay nabigo dahil ito ay binuo sa mga kasinungalingan. Ngunit ang claim tungkol sa pagbubuntis ay nag-aalala sa akin. Kailangan ko ng kumpirmasyon bago gawin ang susunod kong hakbang. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang opisina ni Dra. Richards. Kung may tunay na medical emergency, tutulong ako. Ngunit hindi ako papayag na mamanipulahin ng isang gawa-gawang krisis. Nakuha ko ang restraining order noong Lunes ng umaga. Pagsapit ng tanghali, pinanood ko ang pagguho ng mundo ni Marco mula sa iba't ibang direksyon. Tinataka ng clerk ng korte ang huling kopya. Ginoong Miller, ang order na ito ay epektibo agad-agad. Anumang kontak o paglapit sa loob ng 150 metro ay isang paglabag. Nagpasalamat ako at naglakad papunta sa aking sasakyan. Alam na ihahatid ng deputy sheriff ang mga papeles kay Marco sa loob ng ilang oras. Nagriring na ang aking telepono. Nestor, si Mike Brennan ito mula sa Mountain View Auto. Si Mike ang boss ni Marco, kailangan kong tanungin ka ng direkta. Totoo ba ang mga sinasabi ni Marco tungkol sa iyo? Ano ang sinasabi niya? Na nagkaroon ka raw ng breakdown at pinalayas mo siya dahil sa demensya? Na mayroon daw medical emergency at tumatanggi kang tumulong? May pagdududa sa boses ni Mike. Ang problema, Nestor, kilala kita sa loob ng 20 taon. Hindi ito katulad ng lalaking nag-co-sign sa unang car loan ng anak ko. Mike, binigyan ako ni Marco ng ultimatum na sundin ang kanyang mga utos o umalis. Pinili kong umalis. Walang medical emergency. At maayos ang aking pag-iisip na maaaring kumpirmahin ng aking bankero, abogado at ng pulis. Isang mahabang katahimikan. Iyon na nga ang kinatatakutan ko. Nestor, may 3 customer ako ngayong araw na nagsabing may utang sa kanila si Marco. May isa na nakakilala sa kanya mula sa kasino. Naaapektuhan nito ang aking negosyo. Naiintindihan ko. Kailangan ko na siyang tanggalin. Hindi ko pwedeng magkaroon ng ganitong uri ng kontrobersya sa paligid ng mga customer na nagtitiwala sa amin. 20 minuto ang lumipas habang nagkakape ako sa anis. Nakita ko ang unang debt collector na huminto sa harap ng dati kong bahay. Continental Credit Recovery. Base sa sign sa pinto ng kanilang van. Tumunog ang aking telepono, numero ni Isabel. Pa, may mga lalaki sa bahay na nagtatanong tungkol sa mga utang ni Marco. Gusto nilang malaman ang tungkol sa aming mga ari-arian, ang aming kita, lahat.
Ang kanyang boses ay may tunay na panik na ngayon. Ano ang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko sa kanila ang totoo, na hindi pag-aari ni Marco ang ari-arian ko at hindi na siya nakatira doon. Pero pinag-uusapan nila ang pag-garnish ng sahod, pagsamsam ng mga ari-arian. Pa, hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Anak, ganyan ang nangyayari kapag umuutang ang isang tao ng pera na hindi niya kayang bayaran. Iyon ay mga kahihinatnan na nilikha ni Marco. Hindi ako. May utang siyang 1 milyong piso. Paano nangyari iyon? So, hindi niya talaga alam ang buong lawak. Mga utang sa sugal. Sa Glacier Peaks Casino, ayon kay Detective Santos, katahimikan sa linya, pagkatapos ay mahina, sinabi niya sa akin na nag-overtime siya noong mga gabing iyon. Nalulungkot ako na nalaman mo ito sa ganitong paraan, Isabel. At nandito rin ang Deputy Sheriff kanina. Naghatid ng mga legal na papel kay Marco. Nagwawala siya at naghahagis ng mga gamit mula pa kanina, ang restraining order. Marahil ay ngayon lang napagtanto ni Marco na ang kanyang mga opsyon ay tuluyan nang nawala. Pa, pinag-uusapan niyang umalis ng bayan. Sabi niya, wala na raw natira para sa kanya dito. Nabasag ang kanyang boses. Ano ang dapat kong gawin? Gumawa ka ng mga desisyon batay sa kung sino talaga si Marco, hindi kung sino ang inaasahan mong siya. HR time. Nang gabing iyon, pumarada ako sa tapat ng dati kong bahay at pinanood ang kaguluhan. 3 magkakaibang sasakyan ng mga nagpapautang ang bumisita sa maghapon. Sa bintana ng sala, nakikita ko si Marco at Isabel na nagtatalo. Ang kanyang mga kilos ay agresibo, desperado. Ang sa kanya ay mukhang nagtatanggol, natatakot. Nagbuzz ang aking telepono. Isang text mula kay Steve, ang night manager sa Villa Esperanza. Sinubukan na namang pumasok ng lalaking iyon sa gusali. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa restraining order. Umalis siya, pero galit na galit. Ipinasa ko ang mensahe kay Detective Santos. Si Marco ay lumalabag na sa restraining order sa loob lamang ng ilang oras matapos itong matanggap. Ang kanyang desperasyon ay ginagawa siyang mapusok, na ginagawa siyang mapanganib, ngunit ginagawa rin siyang predictable. Isang desperadong lalaki na may mga utang sa sugal, walang trabaho at mga legal na problema ay may limitadong mga opsyon. Maaari niyang harapin ang kanyang mga responsibilidad tulad ng isang matanda o maaari siyang tumakbo. Dahil sa natutunan ko tungkol sa karakter ni Marco, ang pagtakbo ang tila pinakamalamang. Kung tatakas si Marco para takasan ang kanyang mga pinagkakautangan, ano ang mangyayari kay Isabel? Sasama ba siya sa kanya, pipiliin ang katapatan sa isang lalaking nanlinlang sa kanya sa loob ng maraming taon? O sa wakas ay makikita na niya ito ng malinaw at gagawa ng ibang pagpili? Ano man ang mangyari, ang mga kahihinatnan ay sa kanila nahaharapin. 5 taon ko silang pinrotektahan mula sa realidad. Ang proteksyon na iyon ay natapos noong araw na pinapili nila ako sa pagitan ng aking dignidad at kanilang mga kahilingan. Pinili ko ang dignidad. Ngayon, maaari na nilang piliin ang kanilang sariling landas. 2 araw ng panonood sa kanilang desperasyon ay sapat na. Tinawagan ko si Isabel noong Miyerkules ng umaga at sinabing makipagkita sa akin sa kainan. Siya lang. Hindi ko pwedeng iwan si Marco mag-isa ngayon pa. Nahihirapan talaga siya sa lahat ng nangyayari. Except hindi. Kung gayon, wala tayong dapat pag-usapan. Ang restraining order ay nangangahulugang hindi ako maaaring mapalapit sa kanya. Isang mahabang katahimikan. Saan mo gustong magkita? Dumating ako ng maaga at pinili ang booth na nakatalikod sa kalye. Gusto kong ang pag-uusap na ito ay nakatuon sa mga salita, hindi sa mga nag-aalalang sulyap sa mga dumadaang sasakyan. Nang dumating si Isabel, mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang 28 taon. Mga linya ng stress sa paligid ng kanyang mga mata, nerbiyosong paglalaro sa strap ng kanyang bag. Agad siyang nagsalita pagkaupo. Pa, alam kong galit ka, pero nawalan ng trabaho si Marco at hindi kami tinitigilan ng mga debt collector na ito. Walang tigil ang pagring ng telepono. May mga taong dumarating sa pinto na humihingi ng pera na wala kami. Hinintay ko siyang matapos. Pagkatapos ay nagsalita ng mahinahon. Binibigyan kita ng isang pagkakataon para tapusin ito ng may kaunting dignidad, Isabel. Anong ibig mong sabihin? Isang pampublikong pag-amin sa katotohanan.
buong pagsisiwalat kung gaano kalaki ang suporta ko sa inyong dalawa at isang tapat na paliwanag kung bakit ako umalis. Namula ang kanyang muka. Gusto mong ipahiya ko ang sarili ko sa harap ng buong bayan? Gusto kong sabihin mo ang totoo. May pagkakaiba iyon. He is Nazarene. Anong klaseng pag-amin? 2 araw kong pinag-isipan kung ano eksakto ang hinihingi ng hustisya. Isang anunsyo sa simbahan sa linggo sa oras ng testimonyo. Isang liham sa editor ng Tribune. Isang post sa Facebook na makikita ng lahat ng ating mga kaibigan. Buong detalye tungkol sa tuition sa kolehiyo, gastos sa kasal, bayad sa mortgage, at ang ultimatum na naging dahilan ng aking pag-alis. 8. Harenzo, iisipin ng mga tao na mayroon kang isang ama na sapat ang pagmamahal para isakripisyo ang kanyang retirement para sa iyong kaligayahan at binalewala mo ito hanggang sa mawala ito. Tinitigan ni Isabel ang kanyang hindi nagalaw na kape. Paano si Marco? Si Marco ay hindi na bahagi ng anumang equation na kinasasangkutan ko. Ang restraining order ay permanente. Kung pipiliin mong manatiling kasal sa kanya, desisyon mo iyan. Ngunit nangangahulugan iyon ng pagpili sa kanya kaysa sa anumang relasyon sa akin. Pinapipili mo ako sa pagitan ng aking asawa at ng aking ama. Pinapipili kita sa pagitan ng isang lalaking nagbanta sa akin at isang lalaking nagpalaki sa iyo. Ang katotohanang nakikita mo ang mga iyon bilang magkatumbas na pagpipilian ay nagsasabi sa akin ng lahat tungkol sa kung gaano na tayo kalayo sa isa't isa. Natahimik siya ng matagal. Paano ang bahay? Ilang henerasyon na iyon sa ating pamilya. He said Amsard and quotes these all said in planks. Ibibigay ko ito sa Montana Veterans Housing Initiative. 3 pamilya ng mga veterano ang titira doon. Mga taong nakakaintindi kung ano talaga ang ibig sabihin ng serbisyo at sakripisyo. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na suntok. Ang testament ko ay nabago na, nasaksihan, napirmahan at na-file na sa aking abogado. Kahit na gawin mo ang lahat ng hiniling ko ng perpekto, hindi na babalik sa iyo ang bahay. Ang desisyon na iyon ay pinal na. I have do it. Bakit? Dahil kailangan kong malaman na anumang pagkakasundo sa pagitan natin ay batay sa pag-ibig, hindi sa inaasahang mana. Sa loob ng 5 taon, tinrato mo ako na parang isang maginhawang mapagkukunan ng pondo. Gusto kong makita kung mayroon pang natitira sa pagitan natin bukod sa pag-asa, sa pananalapi. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabel. Mga totoong luha sa pagkakataong ito. Sorry pa. Talagang sorry. Hindi ko sinasadyang umabot sa ganito. Ang sorry ay hindi na sapat ngayon, anak. Pinanood ka ng buong bayan kasama si Marco na tratuhin akong parang utusan sa sarili kong bahay. Pinanood ka nilang piliin ang kanyang mga kahilingan kaysa sa aking dignidad. Ang mga salita ay mga salita na lang ngayon. Kailangan kong makita ang mga gawa. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi ko kayang tumayo sa harap ng lahat at aminin kung gaano kami nagkamali? Kung gayon, mamumuhay ka sa mga kahihinatnan ng pagpiling iyon. Malamang naaalis si Marco ng bayan para takasan ang kanyang mga pinagkakautangan. Ang mga lalaking tulad niya ay laging tumatakbo kapag nagiging mahirap ang mga bagay. Maari kang sumama sa kanya o maari kang manatili dito at subukang muling buuin ang iyong buhay ng may katapatan. At kung gagawin ko ang hinihiling mo, kung gayon, marahil sa paglipas ng panahon, maari tayong bumuo ng isang tunay na relasyon, hindi batay sa pera o pagkakasala o obligasyon, kundi sa respeto sa isa't isa. Pinunasan ni Isabel ang kanyang mga mata. Gaano katagal ako magdedesisyon? Hanggang Linggo ng umaga. Magsisimula ang misa ng 10:00. Kung wala ka roon para sabihin ang totoo, malalaman kong nakapili ka na. Tumayo siya, mukhang mas matanda at mas marupok kaysa noong dumating siya. Pa, sa tingin mo, mapapatawad mo pa ba ako? Tiningnan ko ang aking anak. Ang pagpapatawad at pagtitiwala ay magkaibang bagay, Isabel. Pinatawad na kita noong araw na nagpasya akong umalis sa halip na lumaban. Ngunit ang tiwala ay kailangang muling kitain. Isang tapat na aksyon sa bawat pagkakataon. Tumango siya at naglakad palabas. 4 na araw pa bago ang Linggo. Sa oras na iyon, malalaman ko kung ang aking anak ay may lakas ng loob na piliin ang katotohanan kaysa sa kaginhawahan.
Ang responsibilidad kaysa sa katapatan sa isang taong hindi kailanman naging karapat-dapat dito. Dumating ang linggo ng umaga na may kasamang malinaw at malamig na panahon. Naglakad ako papasok sa St. Mark's. Dala ang isang mabigat na tanong sa aking puso. Darating kaya siya? Mahahanap kaya ni Isabel ang lakas ng loob na sabihin ang katotohanan? Ang simbahan ay mas puno kaysa karaniwan. Tila kumalat na ang balita na may mangyayaring isang importanteng anunsyo. Umupo ako sa aking karaniwang upuan, 3 hanay mula sa harap at naghintay. Nagsimula ang serbisyo ni Pastor Williams sa mga pamilyar na himno at pagbasa, ngunit ramdam ko ang enerhiya ng pag-aabang mula sa kongregasyon. Bawat isa ay tila naghihintay. At ako ay naghihintay rin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Isang bahagi sa akin ay umaasa. Umaasa na ang batang babaeng pinalaki ko ay naroon pa rin sa isang lugar sa loob ng babaeng iyon. Ngunit ang isa pang bahagi ay handa na sa pinakamasama. Handa nang tanggapin na baka tuluyan na siyang nawala. Nang dumating ang oras ng testimonyo, isang katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Ilang sandali ang lumipas. At pagkatapos, isang figura ang tumayo mula sa likurang hanay, si Isabel. Mukha siyang maliit at marupok habang naglalakad sa gitnang pasilyo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang bawat hakbang niya palapit sa pulpito ay parang isang mabigat na pag-amin. Habang pinapanood ko siya, hindi galit ang naramdaman ko, kundi awa. Awa para sa anak kong naligaw ng landas. Sa pulpito, hinawakan niya ang mga gilid nito na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Tumingin siya sa mga mukhang kilala niya sa buong buhay niya. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses, malinaw at malakas sa gitna ng katahimikan. Kailangan ko pong sabihin sa inyong lahat ang isang mahalagang bagay. Tungkol sa aking ama, simula niya. Ang bawat salita ay tila maingat na pinili. Sa loob po ng nakaraang 5 taon, si Nestor Miller, ang aking ama, ang siyang sumusuporta sa akin at sa aking asawa sa pananalapi. Narinig ko ang mga bulungan mula sa mga tao. Ngunit nagpatuloy siya. Binayaran niya ang 8 milyong piso para sa aking edukasyon sa kolehiyo noong pwede naman akong pumasok sa isang pampublikong paaralan. Binayaran niya ang 1,2 milyon para sa aking kasal noong hindi kayang mag-ambag ng pamilya ni Marco ng kanilang bahagi. Ang mga bulungan ay lumakas. Ito ay mga tiyak na numero, mga dokumentadong sakripisyo na nagpinta ng isang malinaw na larawan para sa lahat. Ibinigay niya sa amin ang kanyang family home, ang bahay na ipinamana ng kanyang mga magulang kung saan siya nanirahan kasama ang aking ina sa loob ng 20 taon. Noong hindi kami makabayad ng mortgage, siya ang nagbayad. Noong kailangan namin ng groceries, ng pambayad sa kuryente, sa insurance, ng kotse, binayaran niya ang lahat habang nabubuhay lamang sa kanyang SSS pension. Ang kanyang boses ay lalong lumakas habang nagpapatuloy. Tila sa bawat katotohanang binibitawan niya ay lalo siyang tumatatag. 3 linggo na po ang nakalipas. Noong hindi sinunod ng aking ama ang utos ng aking asawa na parang isang utusan, binigyan namin siya ng isang ultimatum. Sundin si Marco o umalis sa sarili niyang bahay. Pinili po ni Papa na umalis sa halip na isuko ang kanyang dignidad. Ang simbahan ay ganap ng tahimik ngayon. Maging ang mga bata ay tila nararamdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Nakatayo lang po ako at pinanood ang aking asawa na bastusin ang lalaking nagsakripisyo ng kanyang retirement para sa aming kaginhawahan. Pinili ko po ang katapatan sa isang taong nagbanta sa aking ama kaysa sa katapatan sa lalaking nagpalaki sa akin ng may pagmamahal at pasensya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ngayon, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling malinaw. Tiningnan niya ako ng direkta. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagsisisi. Totoong pagsisisi. Nandito po ako ngayon dahil binigyan ako ng aking ama ng isang huling pagkakataon na piliin ang katotohanan kaysa sa aking pride. Nagkamali po ako. Nagkamali si Marco. Ang aking ama ay nararapat sa pasasalamat at respeto at sa halip binigyan namin siya ng mga ultimatum at kahilingan.
Huminga siya ng malalim. Pa, alam kong hindi sapat ang sorry para sa lahat ng pinagdaanan mo. Pero sana po ito na ang simula. I can't open a say. Isang alon ng suportadong bulungan ang sumabog sa kongregasyon habang bumabalik si Isabel sa kanyang upuan. Lumapit si Pastor William sa pulpito, may mga luha rin sa kanyang mga mata. Minsan, sabi niya, ang pinakamahirap na katapangan ay ang pag-amin sa ating mga pagkakamali sa publiko. Ipinakita ni Isabel ang katapangang iyon ngayon at ipinakita naman ng kanyang ama kung ano ang hitsura ng dignidad sa ilalim ng matinding pagsubok. Pagkatapos ng serbisyo, nilapitan ako ng mga tao. May mga yakap, pakikipagkamay at mga salita ng suporta. Hinawakan ni Aling Susan ang aking kamay. Lagi naming pinaghihinalaan na tinutulungan mo sila sa pananalapi, Nestor. Ang hindi lang namin alam ay kung paano nila sinuklian ang iyong kabaitan. Tinapik ni Tom mula sa hardware store ang aking balikat. Kailangan ng tunay na karakter ang ginawa mo. Hindi madali magtakda ng mga hangganan kapag pamilya ang kasama. Bringable this. Ngunit ang pinakamakabuluhang sandali ay nang lumapit sa akin si Isabel sa labas ng simbahan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang araw ay mainit sa aking balat. Ang liham sa Tribune ay lalabas sa Miyerkules, sabi niya. Ang post sa Facebook ay mamayang gabi. Nag-atubili siya. Umalis na si Marco kahapon. Inimpake niya ang kanyang truck habang nasa trabaho ako at nawala. Walang forwarding address, walang sulat, wala. Hindi ako nagulat. Ang mga lalaking tulad ni Marco ay laging tumatakbo kapag nahaharap sa mga kahihinatnan. Nalulungkot ako na natapos ang inyong pagsasama sa ganitong paraan. Hindi po, mahina niyang sinabi. Nag-file na ako ng divorce kaninang umaga. Nalaman kong ginagamit niya ang mga credit card ko para sa pagsusugal nang hindi ko alam. Mas malala pa pala ang mga utang kaysa sa inaakala natin. 3 buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng bakuran ng dati kong tahanan. Ngunit hindi na ito ang dati. Ito ay nabago na. Ni-renovate ito at ginawang 3 magkakahiwalay na apartment. Ang tahanan ng 3 pamilya ng mga veterano sa ilalim ng pamamahala ng Montana Veterans Housing Initiative. Pinanood ko si Staff Sergeant Maria Santos na kararating lang mula sa deployment habang itinuturo ang kanyang 2 anak sa playground equipment na donasyon ng mga lokal na negosyo. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Ginoong Miller, ang oportunidad na ito ay napakahalaga sa amin. Maraming salamat po sa pagpili sa mga veterano para sa regalong ito. Naiintindihan ng mga veterano ang sakripisyo, sagot ko. Ang bahay na ito ay dapat magsilbi sa mga taong tunay na karapat-dapat. Ang sarili kong buhay ay nanirahan na sa isang mapayapang routine sa isang lakeside cabin na binili ko gamit ang perang hindi na dumadaloy sa mga walang utang na loob na kamag-anak. Kape sa umaga sa deck na nakatanaw sa lawa ng Taal. Pangingisda sa hapon, pagbabasa sa gabi. Mga simpleng kasiyahan na parang isang luho pagkatapos ng maraming taon ng stress sa pananalapi at drama sa pamilya. Nag-buzz ang aking telepono. Isang text mula kay Isabel. Pa, 3 buwan na po ako sa counseling at marami akong natututunan tungkol sa malusog na relasyon. Pwede po ba tayong magkape minsan? Gusto ko pong muling makuha ang tiwala ninyo. Isang pag-uusap sa bawat pagkakataon. Ing mind daw. Ngumiti ako, nakatingin sa lawa kung saan isang agila ang nangingisda. Tinupad ni Isabel ang kanyang salita tungkol sa mga pampublikong pag-amin. Ang liham sa diaryo ay detalyado at tapat. Ang post sa Facebook ay nakakuha ng 12 ng mga suportadong komento. Higit sa lahat, inaako niya ang responsibilidad para sa muling pagbuo ng aming relasyon sa halip na umasa sa kapatawaran ng walang pagsisikap. Nag-type ako pabalik. Magandang ideya ang kape. Sabado ng umaga sa kainan. Ang kanyang tugon ay dumating agad. Darating po ako. At pa, salamat po sa hindi tuluyang pagsuko sa akin. Isinantabi ko ang telepono at pinanood ang agila na umangat mula sa tubig, may isda sa kanyang mga kuko. Minsan, ang pasensya at dignidad ay ginagantimpalaan. Ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok, pinipinturahan ang ibabaw ng lawa ng kulay ginto at kahel. Sa di kalayuan, naririnig ko ang tawanan ng mga bata sa Veterans Housing Complex.
mga pamilyang bumubuo ng mga bagong buhay sa tahanan kung saan natutunan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkabukas palad at pag-enable. Ang katarungan ay naisakatuparan, ang dignidad ay napanatili, at marahil lang isang anak na babae na handang muling kitain ang tiwala ng kanyang ama sa pamamagitan ng tapat na pagsisikap sa halip na emosyonal na manipulasyon. Sulit ang paghihintay.